Good day mga idol, mga kabakyard. Welcome na naman po sa aking munting channel sa Marun Backyard. Mega love shoutout po sa lahat ng aking mga viewers diyan, silent viewers. Kababayan kong FW at saka kababayan kong nakatira na sa iba't ibang bansa. Yan, shoutout po sa inyo mga idol. Ingat po palagi kung saan man tayo naroroon. At saka shoutout po rin po sa mga subscriber ko, sa mga dati pang subscriber at saka sa mga bago pa lang nakapag-subscribe. Shoutout po sa inyo mga idol, maraming salamat po. At saka sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking munting channel, pa-subscribe naman po mga idol, paki-like, comment and share na rin po mga idol. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta sa aking maliit pa lang na channel. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga idol. Sa lahat ng aking kaibigan dito sa YT, yan, shoutout sa inyo mga idol. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon mga idol tungkol po sa tamang pagpapalaki ng mga sisiw. Ayan, bago po natin ituloy mga idol, mag-intro muna po tayo mga idol. Hali na nga mga idol, ating ituloy na po yung ating topic for today mga idol. Paano ba natin maiwasan mga idol, mga kabakyard, yung pagkakabansot ng ating mga sisiw? Ayan, ito po mga kabakyard, para lang sa mga kabakyard natin dyan na bago pa lang sa pagmamanok. Kasi marami tayong mga kabakyard dyan na wala pa masyadong experience sa pag-aalaga ng manok, lalo na sa sisiw. Napakasilang po alagaan ng sisiw mga idol. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga bago pa lang sa pagmamanok, kagaya nung bumisita sa aking backyard ng isang araw, kahapon yata yun mga idol, si Idol Joel San Victores. Yan, shoutout sa iyo idol. Salamat sa tiwala mo sa aking bloodline. Ang alaga niya mga kabakyard ay yun lang yung galing sa akin, isa lang, kasi wala daw siyang area, kaya isa lang ang alaga niya. Binibigyan ko nga po ng isang hen na sisiw, isang sisiw ayaw po niya kasi maliit yung area niya. Ayan, kaya isa lang kinuha niya mga kabakyard, yung mga kapatid nitong nandito. Ayun mga kabakyard, para po hindi mabansot mga idol, mga kabakyard, ang ating mga sisiw, kailangan po mga kabakyard na angkop po sa kanilang edad yung ating ibibigay na pagkain sa kanila, yung feeds. Ayan, maraming feeds naman dyan mga kabakyard, iba-ibang company. Lahat naman po yan may pang day old, up to 1 month. Ayan, yun po ang ibibigay nyo mga kabakyard sa day old. Hindi po pwede na bibigyan nyo yung day old ng pang 4 months old na, kasi iba pa po pa yung panunaw niyan mga kabakyard, hindi pa nila kakayanin, kasi iba na po yung mga ginamit na dyan mga kabakyard, mga sangkap. Kaya mahirapan po mag-digest yung kanilang digestive system, kaya hindi po maayos yung kanilang panunaw dyan. Magkakaroon po ng problema, kaya po mababansot po sila. Ayan, tsaka iwasan po natin mga kabakyard na magkasipon, magkasakit yung ating mga alaga, kasi sigurado mababansot na yan mga kabakyard, kasi yung
may sipon po, may sakit, hindi po kakain na maayos, lilipasan po ng pagkain yan. Doon po yan isa sa dahilan ng kanilang pagkabansot. Ayun mga kabakyard, kailangan po mga kabakyard, pag di old palang ang sisiw, ibigay po natin yung angkop sa kanilang edad na feeds. Yung pang di old din po, di old hanggang 1 month po. Ayan, pag dating po ng 1 month, ibigay rin po natin yung angkop sa kanilang edad 1 month to 4. Ayan, para po tuloy-tuloy yung kanilang paglaki. Ayan mga kabakyard, yan po, sigurado mga kabakyard, maayos po ang kanilang development yan pag nasusunod po natin yung kanilang pagkain. Yan, yung angkop sa kanilang edad. At isa pa dyan mga kabakyard, kailangan po monthly po natin na pupurga yung ating mga sisiw, para sa ganun po natatanggal yung kanilang mga bulate, wala pong kahati sa mga nutrients na nakukuha sa kanilang patuka, sa kanilang feeds. Yan, malaking bagay po yung pagpupurga mga kabakyard. Mas maganda nga po mga kabakyard kung may time kayo, may budget kayo, gawin niyo po mga kabakyard ng twice a month yung kanilang purga. Ako kasi mga kabakyard, dahil ang budget ko ay sapat lang, medyo marami na rin kasi ito mga kabakyard. 1 month mo po mga kabakyard, pero sinisigurado ko na nabibigyan ko sila ng purga buwan-buwan. Kaya kita nyo mga kabakyard, mahina talaga yung kanilang baga. Yan. Ayan mga kabakyard, masisigla po yung mga sisiw ko na yan. Kagaya niyan, hindi po mga nabansot. Yung laki nila mga kabakyard ay tama lang sa kanilang edad mga kabakyard. May higit pa lang dalawang buwan yan mga kabakyard, pa 3 pa lang yan. Ayan. Sakto lang po yung kanilang paglaki. Medyo
nadili na rin konti yung mga kabakyard yung paglaki nila kasi nung umuwi nga ako ng probinsya, medyo nakulangan siguro sa tubig kasi sa napag-iwanan ko ang nag-alaga yung anak ko lang at saka yung asawa ko, kaya medyo na parang nakulangan sila sa tubig. Pero ngayon mga kabakyard, okay naman sila lahat. Masisigla naman yan mga yan. Yan mga kabakyard, sana po may naitulong ako sa mga kabakyard natin dyan na bago lang din sa pagmamanok, pag-alaga. Susundan nyo lang po mga kabakyard yung mga products na mga company. Maraming company po dyan na may ang products nila mga kabakyard, may day-old hanggang 1 month, 1 month to 4, tapos pataas hanggang 7 months. Ayan mga kabakyard, yun lang po ang susundan nyo mga kabakyard. Hindi kayo malilito dyan, sigurado hindi mababansot yung inyong alaga, basta hindi lang magkasakit mga kabakyard. Ayan, kasi pangit po mga kabakyard na kahit sa tao mga kabakyard, baby pa lang, subuan na ng matitigas kanin. Hindi po para sa baby, diba po, gatas muna yung kayang-kaya tunawin na kanilang bituka, ganyan, ng balon-balunan. Ayan, parang tao rin yan mga kabakyard, yung ating mga alaga. Kailangan proseso mga kabakyard, tamang proseso, hindi yung kung anong available kahit hindi angkop sa kanilang edad, yun ang ibibigay natin. Ayan mga kabakyard, hanggang dyan na lang po ang aking konting tips sa ating mga kabakyard dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong suporta. Maraming salamat po. Ang inyong likod po, Marlon Backyard. Bye bye po and God bless.